Diyos, salamat po sa umaga. Salamat sa pagkakataon ng sa akin ay may pabarating po sa bawat isa. At Lord, we pray na buksan mo aming puso na magsilbing matabang lupa o yan ay ito'y aming mais po. Sa pamagitan nga po ng tulong ng Ito na Espiritu. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Who among us remember ng childhood niya is nakakatayo na siya na hindi siya inaalalayan? Meron ba? Sila pa. Meron pa? Meron pa ba? Bali ko kay Pasara. Okay. Sino rin dito yung nagtatrabaho mag-isa? Or kahit isang establishment? Okay, wala. At lastly, natanong ko, sino dito na sinabi niya na sa sarili niya for the rest of his or her life, mag-isa na siya? Kala ko magtataas pa sa J. Sir Ricky, wala akong sa mukha, wala rin natin. Actually, kulang wala kasi wala yung partner ko, hindi nakasama. Kaya nas patunay dun sa title, or dun sa tuturo ko, or sa share ko po ngayon, is about the benefit of title ko lang, no? So, buksan natin ang ating Bible sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Sabi niya dito, two people can accomplish more than twice as much as one. They get a better return for their labor. Verse 10, if one person falls, the other can reach out and help. But people who are alone when they fall are in real trouble. Verse 11, and on a cold night, two under the same blanket can gain warmth from each other, but how can one be warm alone? Verse 12, a person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple-braided cord is not easily broken. So, ang title nga po na share ko ngayon sa inyo is the benefit of. May nakita na ba talaga kayo na nag-iisa sa buhay? Ano yung tsura? Actually, may sa family namin, si lola ko or may mga lola ko na kapatid ni lolo, na talagang sabi nila, gusto nilang i-preserve yung makaalay na apelido. So, yung mga kapatid ni lolo, silang dalawa lang nag-asawang lalaki, pero apat po ang hindi nag-asawa. So, nakita ko, may gumaya sa generation nila papa. Sa pinsan nila ay dalawang tita ko na teacher, hindi nag-asawa. Pero dito nga sa family side namin, pinapapa, lahat po sila nag-asawa. I mean, hindi lang po ito sa pagdating sa pag-aasawa. I'm talking about yung partnership or yung benefit ng dalawang tao. Anong kaya nilang gawin? So number 1, sabi niya, dun sa verse 9, can accomplish more than twice as much as one. Or, they can be fruitful. Sabi nga sa Tagalog Popular Version, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. And then dito rin sa TEV, because together, they can work more effectively. So sa discipleship, even the Lord, nung sinend po niya, yung kanyang mga disciples, etong 72, buksan natin sa Luke chapter 10, verse 1, sabi niya doon, after this, the Lord chose another 72 men and send them out 2 by 2 to go ahead of him to every town and place where he himself was about to go. So in purpose, even the Lord, in terms of discipleship, 2 by 2, ginawa niya na bago siya pumunta dun sa lugar na yun, dalawa ang nag-share sa ng salita niya. Kaya sabi ko, dito ko nakita, even I, nung noon na last year, hindi
pa ako na-awaken, sabi ko, wala akong disciple. And nakita ko yung kahalagahan. And last year nga po, or 2 years ago, sabi ko sa sarili ko, am I gonna be single forever? Am I gonna be single forever? Kaya sabi ko, I just realized, kung sa discipleship, ang purpose ng Lord dalawa, to make them become fruitful. So, yun yung isang bagay na the benefit of two is number one, can accomplish more than twice as much as one, or they become fruitful. Kaya nga sa trabaho, no? Kaya sabi ko, nung wala akong assistant, 1 week siyang wala. Umuwi ako ng 10, 11, kasi yung trabaho niya, tinatrabaho ko. Kaya dito, sabi ko, wow, even the Lord purpose na kailangan may kasama. And then yung result nga, di ba, dun sa 17 and 20, dun sa Luke chapter 10, verse 17 and 20, hindi ko nalagay. Sabi niya dito, ayan, sabi niya, when the 72 disciples returned, they joyfully reported to him, Lord, even the demons obey us when we use your name. Yes, he told them, I saw Satan falling from heaven as a flash of lightning, and I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. But don't rejoice just because evil spirits obey you. Rejoice because your names are registered as citizen of heaven. So, nung nakita natin yung result ng ginawa nila, ng listenan nila yung 2 by 2, and then ito, nung bumalik sa Panginoon, nagkaroon ng joyful yung bawat isa. And God said, hindi lang yung mapasunod nila yung demonyo, yung nakarehistro yung pangalan mo sa langit. So yun po. And then number 2, sabi niya, there is a helping hand. Tingnan mo nga yung katabi mo. Pwede ba yan? As a helping hand? Masabi na po dito po ba? Ay, minsan. There is a helping hand. Verse 10, no? Balikan natin. If one person falls, the other person can reach out and help. Sa TEV version, help him out. Sabi nga, meron ba dito yung friend, meron dito sa atin, meron ng best friend. Meron ba? Asawa, kami lang. Si Miss Anne, meron, okay, basta rin. So, even dito na helping hand, helping hand, kasi nakita ko dun sa Genesis, as may supporting verse, Genesis chapter 2, verse 18, sabi niya, ito then the Lord God said, it is not good for a man to live alone. I will make a suitable companion to help him. Tingnan nyo sa ibang version, ito TEV, kasi sa NLT, companion lang. Wala siyang word na walang suitable. So yung sa TEV version, sabi niya suitable. Pag sinabing suitable, right for the purpose. Pakitingnan nga yung katabi nyo. Likod na lang. Ito pa, likod. Sa likod po pala, no? Pero, para sa mga estudyante, ay hindi pa po ito pwede. Meron ako para sa inyo. Kung natin sa Revelation, chapter 3, verse 20. Revelation na to. Sabi niya sa Revelation, chapter 3, 20. Or, sino widow dito? Widow? Wala ba? Ay, angel? Oh my God, angel. So sa Revelation chapter 3:20, sabi niya dito, look, here I stand at the door and knock. If you hear me calling and open the door, I will come in and we will
yung Revelations chapter 3 verse 20, kung wala ka pang friend, yung friend na talagang totoong friend, ito yung invitation ng Lord, kumakatok siya sa pintuan ninyo. Even the widow, sabi niya, di ba, actually, in my part, hindi ako kumakain, ay hindi kumakain sa side pag hindi pa ako dumarating. Nagalit talaga ako. Pag kumain na ng una yan. Kaya sabi ko, ngayon, sa mga widow, no? Kunyari may widow. Wala na kayong kasabay kumain. Look for this verse. And God is saying that kumakatok siya sa pintuan at kung bubuksan niya siya, makakasabay niya siyang kumain as friends. Or, yun nga, as, sa mga widow, as asawa. Kaya nga sabi niya, there is a helping hand. Okay. Number 3, so last na point na natin, can stand back to back and conquer. Halika dito, Rose. Etong number 3 natin, illustration to. Pag may kasama ka, di ba sa trials, can stand back to back. Ganito yan. Talikod ka. Ganito. Ibig sabihin, pag may enemy ka dyan, siya din may enemy. Ibig sabihin, back to back, na kaya nyo i-conquer yung kalaban ninyo. Okay? Ganyan yung benefit ng dalawa. And then sabi nga niya, sa ibang version, two can resist an attack that would defeat one person alone. Kung mag-isa ka lang, 10 kalaban mo, sigurado you can be defeated. But if you have a companion, and you are 2, you can defeat. And then sabi niya, sa NIV version, 2 can defend themselves. So, importante yun eh. Kaya nga sa prayer life natin, especially in our prayer life, di ba, kailangan mo may partner din. May partner ka din talaga. Okay. So, ngayon, gusto ko kayo i-challenge, no? Sabi nga, kung nasa isip nyo pa, you can think that, or consider that you can do all things in your own mind, in your own power, nagkakamali po tayo. Because sabi nga niya sa John chapter 15, verse 5, if you remain in me and my words remain in you. And then, so banda ko na, I am the vine, who are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit, for you can do nothing without me.